Got heartbroken. Yan. Panda. Parang wala naman sa Panda atin. talaga. Ako, I think oo, but in a different sense eh. Okay. Oo, kasi siya yung Heartbroken. heartbroken. Hindi. Ikaw yung nag-break Hindi. ng hearts. Hoy, hindi. Ah. Ano tawag doon? Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Meron kasi ako nakikita ngayon sa mga IG story ng mga friends natin, yung checklist ng mga ginawa for 2025. So yun na lang yung pag-usapan natin. Parang Plus, yung cake na may isinan ko yung cake na tapos ilalagay mo dun yung thankful what you were Kung thankful ano yung for, thankful yung ka. ganun. Yes, parang ganon. Siguro yun yung ano natin, yun yung ating last question. But for now, yan. Ito na lang. Ayan. Bongga! Meron tayong pa-visual. Checklist. Di ba, nakikita niyo ba to sa mga IG story, mga chine-checkan? So sabi ko kasi, mag-ano tayo, mag 2025 na review, no? Or look back. Kaso, mahirap pag-isip kung ano ba yung mga ginawa natin this year. So, ito na lang, i-discuss na lang natin isa-isa. And, bala ka lang kung gusto mo magkwento, magbigay ng context. Yan. I don't think applicable din naman lahat sa atin to kasi may mga tungkol sa buhay estudyante. So, anyway, sige, simulan natin. Number 1, got drunk. Nalasing ba kayo this year? May Para namang hindi natatandaan ako nalalasing si Panda. pero may natatandaan ako na nahilo last time. Yung sumuka. Siyempre, kasi niyug-yug mo ko. Oo. Siyempre, may external factor kaya nalasing. pero check yan, got drunk. Check sa'yo. Si kay Panda yata, hindi check din ba to? Hindi Parang masyado. naman. Hindi. Sakto lang. Oo. Uminom lang. Gano'n, uminom. Ay, hindi. Check yan sa'yo. Hindi ka nakahabol sa amin. Ha? Ha? Natrap yung bag mo, hindi ka nakahabol sa amin. Ayan, nasa labas ka. Housewarming. Yung got drunk. Hindi ka Doon malasing sa housewarming nila rin yata. Nalasing ka ba ron? Hindi. Hindi. O hindi mo na Sakto lang. maalala? Hindi. Nalasing ka. Nakauwi nga ako. Hindi ako nalasing nun. Sakto inom lang yun eh. Okay. Sila Ako naman ang yan, nalasing. Sila ang Sila yung nalasing. nalasing sa'yo. So last one standing ka doon sa housewarming na yun. Hindi naman. Parang 3 naman yata kami. Pero may mga nalasing naman. Okay. Went on a solo trip. Nakapag-solo trip ba kayo this year? This Pero year? hindi. Ako oo. I think. Oo. Ako wala. several times. Kasi work. Sa work. So mag-isa lang ako. Ikaw na rin natin yung yung pagpunta ko sa Baguio mag-isa. Kasi humabol ako sa inyo. Pwede. But may several trips ako like sa Cagayan de Oro, yun sa Korea. Pero kasi mga work trips yun So mag-isa lang talaga ako. Ikaw ba, Tonyo? May solo trip ka ba? Parang Ako wala akong solo trip. Kasi alam ko last year, ang sabi ko, try ko mag-travel talaga yon. Oo ako sa mga travel ngayon. Kaya ang dami ko puro talaga group. travel. Puro group Pero travel group yun, ka. pero group. Oo. Mo ako, which is siguro next year, papahinga muna sa travel. Parang ang gastos pala. totoo. Hindi. Kasi nasimulan yun, di ba, yung nag-try country, tapos nagpalawan, kasama yung mga workmates din yung tapos yung sa atin pa. Tapos may last na habol pa this December. Fulfill naman yung sinabi ko last year na, sige, magta-travel tayo this year. Pero hindi solo trip. So this year yung pinakamarami mong travel ever. Wow. Dito, ngayon talaga yung talagang, sige, sama. Yeah. Oo, kasi parang almost every month may travel ka or every other month may travel ka this year. Nagpapahanga ako ngayon Feeling ko marami ulit yan next year pero
more local lang. Ang magastos Ay, kasi hindi. talaga Hindi ako international eh. Di ba? Hindi ako papayag. Meron pa yung Disneyland, di pa natutupad yung Disneyland ko eh. Ay, oo nga. Balak niyo pa pala yun. Oo. Ayan. Tapos Wala, magbibiglaan nalipas sa tayo Bohol eh. magsongkran. Nako. Bibiglaan. Ayun nga. Oh. Tingnan natin. Ay. Anyway, ito for sure check tayo lahat dito. Tried new foods. Yes, definitely. Sa dami natin, sa lakas natin mag-food trip. Sa lakas natin Alin mag-food trip. memorable na bago nyong na-try na food this year? Ako gusto ko yung sa yung hands, yung dirty hands ba yun? Ay, oo nga. Oo, Isa nga yun, yan. yun. Tumatak Sa talaga Pobla, sa isip ko oo. yun yung dirty hands. Kasi nasarap pa talaga ako doon sa food eh. Balikan nga natin yung pati hindi natin binalikan yun, no? Pwede. Yeah. Siguro sa after mag-badminton this Saturday, tignan natin. Kung hindi traffic sa Pobla, made new friends. Ito for Definitely. sure. Yes din to. May bago akong hatak eh. Oo. Hindi, tsaka, within this year, dami nating bagong nakasama sa gala, di ba? Oo. Kay Paul pa lang Consistent Oo, okay. Parang Paul pa lang. every other week yata may bagong pinapakilala sa atin. Ayan. True. Made new friends. Stayed up 24 hours. Yes. Ikaw definitely kasi doon sa road trip. Oo. Actually, Diba? yun din yung una ko naisip eh. Yung sa La Union natin eh. 24 Oo. hours akong gising doon. Ikaw pa, kailan ka naging nag 24 hours na gising? Ay, hindi. Wala pala. Ako wala pala 24 hours. Ano yung pinakamahaba na gising ka this year? 20 hours, gano'n. 20 Hindi, hours? dire-diretsong gala lang. Oo. Talaga? Agala, travel din yun. Kaya ka 20 hours. Kaya ako na gising. Oo. Ikaw, Tonyo, ano yung pinakamahaba mo nagising this year? Parang wala din akong 24 hours. Siguro 12 hours. Isang buong araw na Wala pa lang. Parang Grabe naman Parang yung 12 hours na may- gising lang. Yung sa tri-country mo, Gising, hindi di ka ba? Stayed up. Oo. 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 12 hours. Isang araw. Yung usual lang. Maiksi yung 12 Diretso mo. hours. Kasi ibig sabihin 12 hours kang... Kalahating araw, kung tulog. Oo. Tayo. Dapat dire-diretso galing work. Tapos labas. Wala, maalala kasi na talagang todo puyat eh. Nakakatulog naman eh. Oo. Okay. Okay, next. Fell in love. Wala. Yes. Ay, Oo. hindi. Na- Hindi ba? na- No ba na- panda? No. No ako. Oo. It's a no for me. It's a no for me. Pwede naman kasi siya hindi in relationship na fell in love. Hindi romantic Fell in ang love context. hindi romantic up approach. Pero siguro yung mga kasi natin, mga labas events or mga syempre part of memories and yon. Love ka dun sa Fell in scenario. love with a place. Oo ka na lang. Sige, Oo. push mo pa. Sige. Maglunong ka dyan eh. Fell in love with an experience, with a place. Pwede naman. With a moment. Sige. Push natin yan. Sige. Yan. Yes ka dyan? Ako bilang mapagmahal, yes din ako dyan. Mapagmahal. Finished a book. Ako, yes. Definitely. Ako wala. Ilang books na ako this year. Anong yung pinaka-memorable na librong natapos mo ngayong taon? This year, Screen. wala pala. Nakatago pala. Siya, yung series na Before the Coffee Gets Cold. Oh, okay. So, nandun na ako sa fourth book yata. Ay, hindi. Nasa fourth book na ako. So, ayun. Wala, siya, very, very madrama yung book. Pero very relatable. So, na-enjoy ko siya basahin. Novel siya, novel. Yun at saka ito, this one. Tinapos ko ulit to this year. Ano yan? Favorite book ko. The Courage to be Disliked. Tsaka The Courage to be Happy. ano mo ulit? Favorite book. Pakita mo sa camera. Ayan. Yun. Ito, ko to parang every year, may mabasa ako sa any part dito sa book. Yan ba yung Ano tipong siya?
blindly magbubukas ka ng page tapos yun yung Pwede. babasahin mo. Meron. Parang Oo. ang ginagawa ng mga ibang tao sa Bible. Mm. Ako may natapos din ako, several, pero kasi siya required sa work. Ano work. pang work. Oh, ito. What your financial advisor isn't telling you. Is telling you. Essential to you. Yan. Pero kasi dahil sa work kaya ako binasa yan. Hindi dahil interested ako. Pero maganda rin naman in a way. So, para lang ano ba yung continuous learning for my work. Yeah. Ay, meron pa pala ako isang libro na hindi nababasa. Yung libro mo. Hanapin ko nga ulit yun. Talaga? Oo nga. Sige, go lang. Tama. Meron ba akong copy nun dito sa Ayun. Oo, meron inisip akong ko copy may dito. kopya ako dito eh. Ito, yung Yan. Ready to Bridge Guide to Guide Investing. Kailangan ko nga gumawa na ng second edition kasi kailangan i-update yung information dahil kunwari yun sa estate taxes, hindi na up-to-date yung information, etc. May Yung mga mga bago government policies na mention, yun, kailangan i-update. Anyway, went to a concert. Yes. Concert Nino? Ay, this year ba yun? Ito pa ako na. Mako-consider ko bang concert kapag pag play? Hindi, no? Concert Parang hindi. talaga, di ba? Hindi, Oo. hindi. Hindi pala, puro pala ako play this year. Last year pala yung concert na pinuntahan ko. Hindi pala this year. Mm-mm. So wala, no. Napaisip din ako kung may concert ba akong pinuntahan, parang wala nga rin. Wala, no? Kung meron man hindi tayo siya umabot sa memorable. Hindi umabot sa sex bomb. Correct. Considered pa yung Round three na lang. yung pinuntahan natin sa UP, sa Diliman. Yung Ay, oo. Well, yeah. concert din naman Considered yun, di ba? Oo, yun. So, yes pala. Sa UP Fair. So, meron. Hindi lang siya talaga tumatak sa isip natin. Oo, totoo. Iba yung tumatak kasi sa isip ko when it comes to that. Yung sa phone mo yung Oo, totoo. nag-core Pero memory kasi, sa akin. bumalik kasi ako ng ibang araw. Hindi. Nandun ako the previous nights before. Oo, kasi may iba rin ako kasama. So, well, yeah. Considered na rin yun na concert, I would say. Yan. Ito, lost weight. Yan. Yes. Yes, Parang feeling diba? ko lahat tayo yes. Oo, yes tayo lahat dyan. And gain na. Kasi December na. Lost and Break gain. even. Break even pala. Well, ako hindi. Net loss ako. Kasi kahit na nag-gain ako ng weight dahil doon sa creatine, net loss pa rin from the weight na nag-start ako this year. Yeah. Same. Saka yung weight gain ko naman, muscle building. muscle at saka water dahil doon sa creatine. So, okay lang. Hindi talaga fat. So, Si Tonyo din tignan mo. Hindi nabilog yung mukha. So, Pero mabigat. at least muscle mass. oo. Weight loss pero muscle mass. So, Found a new hobby. Nako, yes to kay Definitely. Panda. Ngayon. Addict na ngayon dyan. Ayan. Badminton. Sa badminton. I would say, ako na rin, pwede na rin i-consider yung badminton. Pero hindi siya new hobby Parang rediscovery ng new hobby. But binabala ko mag-try ng paddleball next year. Iba pa ba yun sa Tama ba? pickleball? Tama pa? Ha? Iba pa yun sa pickleball? Pickleball pala. Pickleball. Pickleball. Paddleball. Kasi yung pamangkin ni Don, nagiging regular. So, naku-curious na si Don tsaka yung sister niya kasi binibenta niya na maraming mga oldies daw naglalaro. Hindi siya masyadong senior citizen friendly kumbaga parang ganyan. Pero gets ko kung bakit kasi yung bola kasi hindi siya sing bilis
as yung bola ng Oo, ping pong, mabagal, tennis, tsaka oo. badminton eh. Oo. So, hindi siya ganun ka-cardio intensive. I think, mas kayang habulin yung bola compared sa bilis ng ibang game similar to that, no? Oo. Oo, so yun. Binibenta niya dun sa sister ni Don na yung sister naman ni Don, niyayaya si Don, which means mayayaya din ako and tayo. But let's see, no, if that will lead to anywhere. Aside from badminton, napapadalas talaga tayo ng laro. Ano pa ba yung hobby? Parang wala na naman akong Kumain. kumain. Wala Pwede na bang naman akong ano? bago. Ano? Hindi siya new hobby, pero experience lang. Kasi yung free diving ko eh. Yun, Ay, hindi oh, siya pwede, hobby, pwede. pero pwede, sinubukan. Pwede. Oo, oo. Sinubukan ko lang, ganyan. Kasi Sa tingin nakatakas ko, naman. mauulit yung free diving mo. Tapos, pakita yung video dito. Ito kasi tsura nun. Mauulit kapag inaya ulit, pero hindi ako yung tipong magtatagal o mag-initiate siguro. Siguro Eh, pag ganyan, gusto lang ulit Craig. subukan. Pag ibang tao sumasama ka, pag ako nagaya mag-freedive, hindi. Delikado ako Di. sa iyo eh. So susunod. Hindi. Ayan. Travel to a new place. Ito, definitely din. Definitely, yes. Yes. Saan yung As new our- place mo, Panda? LU, kasi diba sabi ko first time ko mag-LU? First time mo pala doon. Oo, first time ko mag-LU this year. Tapos twice nakapunta din, magkasunod din. So, okay na. Kuta na ako sa LU. Ibang lugar naman. Ikaw, Tonyo, ano yung... Well, ito marami to. Dami. Oo. Kasi kapag maliban doon sa ball natin, yung LU pa, I think Pampanga din ngayon natin taon pinuntahan, ba? Mm-mm. O yun. Ay, What in di naman Pampanga? yung nag-road trip? Yung Ngayon, diba? kay Nico. December Kay Nico. last year yun. December last year na ba yun? Kasama natin si Nico. Last year yun. December last December year na last yun. year yun. Oo. Ano pa ba? Tingin ko naman. Pero ang huli kasing naalala ko is LU. Tsaka itong upcoming na Bohol. Yung tri-country mo pa eh. First time Tri- na. Like country ko pa pala. Oo, first time din yun. Oo, diba? First time din yung El Nido. Ay, El Ay, Nido. talaga. Tama na, Palawan. El Nido. Yung Palawan Palawan, mo. oo. 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 Ayun. So, oo, ang dami. check yan, new place. Kasi nga, nagpahatak tayo. Ayan. Lost someone special. Yes. Parang wala naman. Hindi naman siya someone special. Pero syempre, friend eh. Hindi nagpaparamdam eh. So, bala na muna siya. Okay. Yung Ay, nangyarap sa ganun akin. klaseng loss lang. Yung parang Yung ano lang. nag-lost touch or lost Oo, contact. lost touch. Hindi na paparamdam eh. So, hayaan ko na muna. Inisip ko Hindi parang naman may siya lost someone special. Paano Hindi kapag magkano kasama special. Siyempre, friend mo eh. Friend mo, tapos siguro lost contact or ano. okay, nagets ko na. Nagets ko na. Nagets mo na kung sino. Nag-loading ako. Pag-usap tayo kagabi. Oo nga. Pwede ba i-consider yung lost someone special kapag kinut off mo? Hindi, di ba? Parang wala ako. Ikaw ba, Fitz? Wala. Parang wala rin naman. Yung yung against your will na nawala. Either ginost ka or na deads, ayan, or something. True. Anyway, made a big decision. Semi-big. Pero yung talagang big decision na life-changing. Yun yung kasi yung dating sa akin doon sa question eh. Life-changing decision. Parang wala naman. Ano lang ako, status ko lang ako this year. More on, at saka yung mga semi-big decision ko, more on sa finances na portfolio rebalancing, etc. But yung sa buhay ko, parang wala naman. Yan. So, mga major decision, semi-big decision kasi it affected some aspect of my life but not my whole life. So, yun yung mga decision ko. Kayo ba? Meron ba kayong life-changing decision na ginawa this year? Ayaw mag-share. Hindi. Sitaw niya muna. Hindi, ako, parang wala naman major kasi last Oo. year yun eh, yung the exam and all eh.
Ay, oo nga. Di ba? Last year yun eh. Pero ngayon, Di wala ba pa last naman. year lang yun? Last year pala, last year. Oo, last year. Parang wala naman din ako naging major, except sa mga decision sa work, mga ganyan. Yun Pero, din eh, oo. Mga big work decision related. sa life, parang wala pa naman. Wala din akong, wala naman parang something na nagbago pa. Ako parang, ang dami. Ako yata yung magsasagot ng madami. Madami ako naging sige. big life decisions this year. Isa na sa pinakamalaki life decisions ko this year is yung pag-accept at pag-decide to cut people off that that are proving to be very toxic, to say the least. So, feeling ko malaking life decision yun kasi we don't necessarily just cut off people because we want to. We cut people off or we cut ties para sa akin because may naging malaking impact sa buhay mo that it's the only option for you to move on, to move forward. Ayan. So, that's one. Another one siguro is first time ko magkaroon ng sobrang laki decision to the point na it became a legal battle. So parang malaking decision siya for me. Kasi never in my life kung naisip at inakala na darating ako sa punto ng buhay ko na I would be fighting a legal battle, like a literal legal battle sa korte. Wala kasi parang hindi ko lang in-expect na aabot sa gano'n. So, yun. Very, very big life decision. So, meron pang iba pero yun yung top 2 siguro na naisip ko as of right now. Something na na makaka-affect in a major way sa routine mo, sa mga daily tasks mo, na kukuha ng oras mo sa pag-iisip, yung decision na yun. Yeah. Totoo. Ako, come to think of it, sa tingin ko, marami akong mga little decisions na pag pinagsama-sama mo yung Malaki effect nun, malaki. Parang ganon. So, particularly, kunwari sa pag-gym, yung pag-decide na, sige na nga, gagawa ko ng regular routine, maliit na decision lang yon, pero yung the moment na nag-decide ako bumili ng mga training gloves, tapos nagke-creatine na, nagwe-whey protein, mga little decision, wala kayong impact niya. Big impact. Later on. Oo. BI kasi si Tonyo eh. Sinimulan kasi. Oo. Yan. Feeling ko anytime so bibili na rin ako nung belt eh. Para makapagbuhat. Pwede, oo. At saka mukhang yun yung magiging reason ko na mag-avail ng service ng fitness instructor para may spatter ako. Ayan. Kasi feeling ko push yan para mabigat na buhat mo. Oo, mag-increase yan. Oo. To be honest, yun nga parang basta na-frustrate ako eh. Alam ko kaya ko yung mabigat pero natatakot ako na magka-injury. Kasi feeling ko, yun nga. So, wala. Nagsistay lang ako doon sa current weight ko. Pero usually naman kasi kapag nagkumuha ka ng trainer or na instructor, ang una kasing papagawa sa'yo, more on strength training. Hindi ka naman agad bibigyan niya ng mabigat kasi ang gagawin niyan, palalakasin ka muna niyan physically. Bago ka bibigyan ng mabibigat na buhat. Usually ganun eh. Kasi lahat nung naging trainer ko, sinimulan ako palagi sa balance, strength. Proper form. No, Oo, yun. Dun muna yung mga basics. Tapos kapag nakita nila na okay na yung mga foundation mo, tsaka lang naman sila nagbibigay ng mabigat. Kasi counterintuitive na bigyan ka agad ng mabigat kasi nagbubuhat ka na, quote unquote. Oo. Pero marami ka pang need i-fix. So parang hindi siya effective way of exercise. Parang ino-double check niya muna kung ano ba ginagawa mo. So yes. But feeling ko yun, eventually makakatulong kasi mas lalakas yung loob ko na magdagdag ng weight
kasi mayroon na akong spotter, parang ganyan, no? Or alam ko na, basta, takot din na kasi ako magbuhat ng failure. Alam mo yun? Kasi nga, ako lang mag-isa eh. So, anyway. So yun, make a big, bought dream items. Meron ba akong binili na dream item? Magastos lang, pero parang wala naman dream items. Oo, yung talagang oo, marami lang binili. Oo. Learn new skills. Yes. Anong skill yung natutunan? I think skill din yung mga natutunan ko sa badminton eh. Ay, totoo naman. Oo. 'Di ba? New skills din yun. Tsaka I think na learn new skill to be deadma. The skill of deadma. Okay. Tama rin naman. Oo. Totoo yan. Ikaw ba, Tonyo? Meron Dito ka bang- pala papasok yung mga sinubukan kong free diving. Yes. Yes, Yes. oo. New Hindi pala skill. dun sa yung found new hobby kasi hindi ko pa naman siya hobby eh. New skill lang Mm-mm. na sinubukan. Siguro yung doon siya papasok dyan. Meron pa ba? Mag-drive mula Manila to Baguio. New skill. Yes. Oo. Oo nga. Mag-drive tayo. Yun. Yeah. Ako, new skill, mga work-related din yung mga skill eh. And I don't know if you can also call it a skill. Pero kasi, mga analytical task yun eh, na first time kong pinag-aralan at gawin. Kasi feeling ko, mas mapapadali yung trabaho ko kung marunong ako nito. Parang ganyan. Went to karaoke. Yan. Ito hindi natin ito Yes. ginawa, pero nakapag-karaoke ba kayo with other people? Ako. Ikaw. Yes. Ikaw ba, Tonyo, nakapag-karaoke ka? Hindi siya karaoke na lugar, Kumakanta. pero yung mga, halimbawa, sa party nung mga katauhan dito, mga ganyan, kasi may pa-karaoke. Ganun lang. Oo. Pero hindi siya yung legit na karaoke hub or Oo. Mga ganun lang Wala siguro. karaoke. Pero kumanta Dahil hindi ka. mo na nakanta eh. Okay. So, at hindi ka rin kumanta sa karaoke ever? Wala pa. Hoy, parang napakanta ka na sa karaoke sa sa The Library noong January. Hindi karaoke yun. Comedy bar yun. Comedy bar siya. Karaoke Uy! mismo talaga. Okay, sige, sabi. In public tsaka yun eh. Oo. Sige. Kunwari, nung weekend na party, may karaoke kasi doon sa party. Considered ba yun? Counted ba yun? Oo. Kumanta ka? Yun lang yung mga ganun lang na punta. Karaoke. Wala. So ako yes, kasi yung last weekend. Last weekend, oo. Ayan. Next, grieved. Yan. Parang hindi naman. Hindi din. Wala naman akong cried for an exam. Wala rin naman. Wala Yun yun? din. Pag Di man ako estudyante, cried for an exam. Hindi ka umiyak. Pero may exam ka na tinake. Yun na lang yung tanong. Meron. Pero hindi naman siya kumagat pa eh. So, tingnan natin. Okay. Watched sunset. Naks. Yes, definitely. Sabay na natin dun sa went to the Oo. beach. Kasi madalas magkasama yan eh. Well, totoo Tama, naman. Sunset. Totoo na. Meron na. Oo. Inisip ko nga kung yung went to the beach, yes, yung watch a sunset, parang hindi ako nag-watch a sunset. Although napapatingin ako yung linger lang, pero yung talagang pinanood mo na nag-sunset, Nag-sunset. parang hindi. Parang appreciation lang. Ay, ang ganda pero ganun lang, momentary appreciation. Got heartbroken. Yan. Panda. Parang wala naman sa Panda atin. talaga. Ako, I think, oo, but in a different sense eh. Okay. Oo, kasi siya yung Heartbroken. Hindi, Ikaw yung nag-break hindi, ng hindi. hearts. Hoy, hindi. Ah. Ang tawag doon. Yung sa akin is more of yung heartbroken in a sense na ito medyo personal eh. Medyo personal sa akin. Yung, remember kinuwento ko sa inyo na something happened, tapos inaway ako nung Oo. certain people, tapos yung certain someone na I was expecting na pagtatanggol ako, paglalaban ako, walang ginawa. Parang sabi, pagod na lang din daw siya, tapos gano'n. Oo. Parang, ayun, yun yung heart. Siguro, ewan ko sobrang
yun yung talagang totally na heartbroken ako kasi parang I was expecting at the very least na ipaglaban mo ko against sa mga nangaaway sa akin. Kasi alam niyo naman yung sitwasyon eh, 'di ba? Kayo like personally, alam niyo yung sitwasyon. So kaya nasabi ko, ayun, yun yung heartbreak sa akin. Kasi ang sakit pala na iba yung sakit kapag yung Parang iniwanan ka sa ere, ganun ba yung nangyari? o iniwanan ka sa ere tapos pinagtanggol pa yung nang-away sa'yo. Parang ganun eh. Okay. Oo, parang ganun yung naramdaman ko. Ayun. So, it sucks, but kaya tayo medyo naglo-low contact pa dahil sa mga ganyang bagay. Oo. So, doon sa pinaparinggan po ni Panda, bukas po tayo para mag-guest. Enter your comment po dito nga sa comment section. Ganyan. At saka sa lahat ng mga binrake na hearts ni Panda, ayan, mag-hello lang kayo sa comment section. Invite namin kayo as guest sa next episode. Ayan. Ikaw ba, Tonyo, got heartbroken? Wala naman. Wala na. Natatakot din ako kung nang-heartbreak ako. Pero feeling ko naman wala. Di ka sure. Charot. Ikaw, Fitz. Oo nga, hindi ka sure eh. Actually, yun din yung inisip. Napaisip din ako doon sa reverse na part eh. Kung may na-break ba ako na hearts. May na-break ba? Parang wala naman. Hopefully. Or walang, hopefully, walang verbally na nagsabi sa akin na nasaktan ko sila. Yung mga silent heartbreak yan, yung mga di na nagsasalita. Oo. Mga tinanggap na lang, tapos, anyway. Hiking. Siguro hiking ba meron tayo? isang isa-segue ko. Meron kasi out of nowhere na nag-message kung pwede daw maging kami. Out of nowhere yon sa TG. Tapos for parang 2 to 3 years, 2 years na hindi naman siya napaparamdam. Isang beses lang kami nagkita na parang ano ba yun? Gala lang yun with the group. Tapos biglang ganun yung message. So, syempre, awkward. Yun lang. So, awkward talaga. Out of nowhere naman yung tanong na, no? Ano meron? Hindi mo lang nagsabi na date muna tayo or kita muna ulit tayo. Alam mo, to ease it in. Wow. Hindi pwede. Bigla out of nowhere. Ganun. Pero, yun. Ewan ko maano yun. Basta sa akin, na part, got heartbroken. Wala naman. Wala naman. Hiking. Parang wala rin naman tayong hiking. Wala. As a hindi taong bundok pass. Basta. Hindi rin ako masyado. Pero kailan ka ba nag-hike yung Tonyo? This year ba yun o last year? Last year. Last year. Learn to cook. Ako nagluluto talaga. Marunong ka na kasi, no? Oo. Wala naman akong inaaral. Wala rin akong inaral na lutuin. Got a new job. Ito na. Hindi. Wait. Hindi ka ba Fitz, hindi ka ba nagluto doon sa Samgyup? Well, pero learn to cook. Marunong na naman ako magluto. Okay. At saka oo. Anyway, yun. Got a new job. Parang hindi naman. Same pa rin naman ginagawa ko ngayon. Sa mga nanonood na meron lang nawala, no? Meron lang nawalan. But soon, meron na ulit yan. Sabi ko nga, yung nakita ko yung got new job, mache-check yan sana this year, bago magtapos yung taon. Sana, pwede. Sana. Oo, sana. Watch sport. Parang... Yes pala, yes. Considered ba na nag-watch ng sport pag pinanood mo yung nagba-badminton na kasama ka naman? Hindi nila sa isip ko eh. Ano ba to? Like, nanood very big like, siguro yung question no? Watch sport. Like ano ba to at a sports siguro game? Event. Like yung... Oo, siguro yun. Oo. I think so, yes. Kahit na briefly lang, no? Kasi minsan, yun yung palabas sa TV. Usually, siguro trivia na lang. Pag nasa hotel ako, kuwari, work trip, laging bukas yung TV ko as a background. Kasi mag-isa lang sa kwarto, white noise ko. Tapos ang lagi kong choice is either sports channel or yung AXN, yung may mga action TV series para medyo maingay, alam mo yun. But mas preferred ko yung mga sports channel kasi alam mo yun, parang laging upbeat yung sound, no?
So as I go about what I'm doing, yun. So yan, watch sport. Hit the gym. Oh, definitely yes. Definitely yes. Oo. Meron. Dyed my hair. Wala. Pwede ba yung temp dye? Yung puti, no? Puti. Yung nagpaputi. Oo, kasi yung temporary dye, yes. Like, pag natitrip ako, nagte-temp dye ako eh. Pero yung last time na nagkulay talaga ng buhok, kailan ba? Ay, matagal na yung sa akin kasi yun yung pagkatapos ko magpagupit from yung long hair ko, nagpa-blonde ako nun eh. Tapos pagkatapos ng blonde, kasi ang gusto ko nun yung silver fox na hair. Ganon. Kaso sobrang hapdi kasi nung Lay sa buhok. sa buhok. So, sa scalp. nakadalawang layer lang ako para ma-achieve yung gusto ko na buhok. 3 layer ng bleach. Wala, hindi ko kinaya. So, hanggang 2 layer lang. Pero nag-ano ko nun yung silver hair yun. Pero after kasi nun, pinahinga ko yung buhok ko kasi nag-ano siya, nag-brittle siya because of the, Si Tonyo ay magpakulay ng buhok eh. Nakapagpakulay ka na ba ever, Tonyo, ng buhok? Hindi pa nagagalaw tong buhok ko ever. So hanggang ano lang siya, braid lang sa beach. Braid lang, ganyan. Pero kulay, wala pa. Okay. Crush on someone, parang yes din naman. Lagi naman yan. Lagi, parang every other week may bago. Lagi naman pag may nakikita kang crush, diba? Ayan, sige. Got heartbroken na, repeat lang. Got a piercing. Parang failed, siyempre, wala. naman. May piercing ka ba, Tonyo? Di ba nagbabalak ako nung mga unang years, tapos sabi ko hindi makapagbuhat, wag na lang. Ay, oo nga. Hindi na. Well, ako meron ako sa tenga, pero yun nga. Yun Tagsara na, di ba? Semi, pwedeng pilitin, mabubuksan pa rin siya. Kung additional, parang wala na. Okay na ako dun sa tenga na piercing. Movies alone. Nanood ba kayo ng sine mag-isa? Ako, yes. Habi ko yan. Ano pinanood mo na last na mag-isa? Yung ano yata, Chainsaw? Oh, horror. Hindi, Chainsaw Man. Yung Anime yan. Anime. Anime. Oo. Ayaw Tsaka kasi usually nag-Japan talaga. Film Fest ka eh. Oo. Ayun Ayun pala. Oo. Ang dami kong pinanood nung Japan Film Fest. Ako lang mag-isa pala. Oo nga. Isip ko tuloy. Oo. Ikaw, Tonyo, nanood ka ng sine mag-isa this year? This year wala. Pero kaya naman din manood ng movies alone. This year wala ako masolo. Ikaw Ako, yung Wicked for Good, mag-isa ko pinanood. Ay, napanood mo na. Okay. Oo. Ayaw kasi doon manood. Tapos, wala na akong gagawin nung time na yon dahil busy si Don. Tapos, ako, paano ko ubusin oras ko? Manood na lang ako ng Wicked for Good. So, ano siya parang the week kung kailan siya patapos na. Yun yung last week of screening. Last week of screening, doon ko na siya pinanood. Kasi actually, ang bala ko sa kanya, hintayin ko na lang siya sa streaming. But, sige, okay na, panoorin ko na ngayon. Felt insecure. Hindi naman mawala yan. Oo nga, hindi rin ito mawala. Meron naman. Last question na siguro kasi skip class yung nakalagay, hindi naman tayo nag-aaral. Bought new shoes. Okay. Madami. Yes. Marami. Yes. Marami. Anong klaseng sapatos? As in, Badminton shoes. Tsaka running shoes. Sa akin sa outlet ako walking store. shoes. Ano no? Ay, ikaw sa outlet store, ano? Ay, ano last kasi time. sapatos? As in, rubber shoes lang din yun, pantakbo. rubber shoes. Oo, lang din yan. Pantakbo. Oo, pero hindi ko naman, parang pamporma din kasi yung mga pantakbo eh. Gusto yun lang naman yung madalas kong rubber shoes. Yung kulay gray. Ewan ko kung nakita nyo na, baka hindi pa nga. Hindi ba masyado sa sapatos? Hindi pa. Ako walking shoes yung binili ko nung, kailan ba yon? For Songkran. Basta, kasi alam ko maglalakad, mahabang lakaran yun eh. So, may backup ako na sapatos just in case na yun. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com.
Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. So recently lumabas yung Spotify rap natin. And yan. So i-share ko lang yung mga yung mga naging stats natin and para din magpasalamat dun sa mga nakikinig sa atin. Ayan. Yes. Oo nga. Ayan. So ito yung ating number 1 episode. Yeah, Travel Conversation by We Think It's a Life Essential. So hindi ko na maalala kung ano pinag-usapan natin yan. Bakit siya pumatok. But I think nakarelate yung marami. Ano yan? Isa sa mga unang episode. Oo, tapos ang tanong kasi dati, ang tanong natin diyan is kung essential ba ang mag-travel at kung bakit essential. Oo. So parang I think people resonated with yung thoughts natin na it is essential in a way para maka-decompress, maka-relax, alam mo yun, mawala yung stress sa work and Totoo naman. Para break routine kailangan din talaga may break sa routine. Yan. And ito, so my show was in the top 20% of videos on Spotify. And nagulat ako dito, kasi oo nga. Mataas yung top 20% kasi imagine mo kung sa 100 na podcast nandun ka sa top 20. Na pinapanood, sa sobrang dami ng podcast sa Spotify. So medyo big deal. But I think most podcasts ini-encourage kasi ni Spotify nag-switch to videos. I think yun yung naging advantage natin kasi right from the start yung Buhay Buhay podcast video format na siya. But I think more people will be doing video format na podcast. Although ako kasi medyo purist ako in that way na podcast ay for listening talaga. Audio lang siya. So kasi kung may video aspect na siya, video blog na siya, alam mo yun. So para siyang early days ng YouTube na puro talking head na videos. So yung mga talking head na videos, naging video podcast na siya ngayon. Kasi ganun lang naman sila, di ba? Wala naman sila, katulad dito, wala naman sila nakikitang iba kundi tayo nang sasalita lang. So, I don't know. Ayan. Next. So, number 1 show for 8 fans. So, meron tayong 8 Hello sa 8 listeners. fans. Oo. Yan. At kilala natin yung isa dito kasi sinabi niya sa atin na tayo yung number 1 podcast niya. Yan. Thank you sa inyo. Panda. Oo. Thank you sa ating mga fans. Yeah, magpakilala kayo sa amin. isa lang yung pwede nagpakilala mag-comment. sa amin. Oo, mag-comment sila. Top countries, so Philippines, US, UK, Canada, and Australia. So, I think mga friends natin to na mga nasa ibang bansa at nakita yung sinishare natin about it. So, pinakinggan. So, thank you. Doon nagulat ako na nagulat ako dyan. Yung nakita ko na, US, UK, Canada, Australia. Talagang, in fairness hindi ko expected yung reach. Na, may mga listeners din sa iba. Australia lang naman yung possible na wala tayong, for me personally, na walang kakilala kapag sinishare ko. Kasi, puntaan kasi ng nurses ang US, UK, tsaka Canada So, sa Australia, hindi ko sure. Okay. So, mamaya, meron kasing nakasilip nung mga pinag-share natin ng feed dun sa mga FB page natin Mas nakita yan. Ako marami akong friends na taga Australia na nag-migrate na doon. Australia, New Zealand. So feeling ko sila yung nakikinig sa atin on that area. Ayan. Ito yung controversial. may fans top artist was Taylor Swift. Ayan. So karamihan ng mga nakikinig sa atin ay fan ni Taylor Swift. Swifties. Mga Swifties. Any comment, Panda? Any comment, Panda? No comment. No comment. Ayan. So anyway, yun yung ating Spotify wrap for Buhay Buhay Podcast. And maraming salamat sa mga nakikinig. Sana hindi sila magsawa makinig sa atin next year. But for now, magpapahinga muna
tayo, season break. So to end, ano nga ba yung question natin kanina? Ano yung Lesson? lesson? Natutunan. At saka ano yung thankful tayo for this year? Yan. Katulad nung sa cake na ano ba yun? Yung share ni Panda. So again, number one, ano yung greatest lesson and ano yung biggest thank you natin for 2025? Una na kayo. Sige. Siguro sa akin, ano na lang, since this year, na-fulfill ko naman na yung pagta-travel. So, siguro greatest lesson is, life is big pa. I mean, ang dami pang pwedeng ma-explore, ang dami pang pwedeng mangyari. Although patapos na yung 2025, new challenges, new beginning ulit na 2026, and hoping for the best, not only for us dito sa podcast natin, but to everyone na nakikinig, kasi ano siya parang festives ngayon, holiday, all smiles, pero for sure 2026 may challenges na din, and hopefully malagpasan din ulit yon yung mga parating na yon, no? So siguro thankful na lang din kasi umabot tayo ng December 2025. Parang Yes. ako, in a personal level pa rin ako, parang at 2020, hindi ko nga in-expect malalagpasan yung pandemic. Parang minsan nandun pa rin yung utak ko. Parang yung sa hirap na nangyari sa amin na nasa healthcare worker noon. So, very thankful ka na you survived this kung sakasakali, diba? Parang ang dami pang, basta life is big pa. Nung nagsimula ako mag-travel, lumabas, mga ganyan. Dahil pang pwede ma-explore, dahil pang pwede mangyari. So, heads up lang para lagpasan mo lang yung mga challenges na darating. Mm-mm. Ako isa sa mga biggest na lessons ko this year is pagdating do sa pagiging content creator ko. Kasi ang dami kong mini-maintain na channels, di ba? May podcast, may video. Minsan nakaka-overwhelm yung trabaho, no, yung pag-create ng content kasi meron pa ako ibang mga ginagawa. So ang biggest lesson ko doon is okay lang pala na mag-skip. Alam mo yun? Kasi katulad sa podcast, every week yung may episode, tapos yung sa blog, twice a week may article. Basta may ganun akong schedule. And I had the impression dati na kapag nag-skip ako or hindi ako naging regular ng pag-upload, I will lose followers or mabagal yung traffic, etc. But minsan kasi talaga forced ako na hindi mag-upload this week lang video or podcast or hindi ako nakapagsulat ng bagong article. And yung fears ko dati na naku, bababa yung following ko, etc. Hindi man pala totoo because kung nagdi-deliver ka talaga ng content na nakakatulong sa tao, kahit na mag-skip ka ng 1 or even 2 weeks na pag-upload, eventually pag nag-re-upload ka, nandun pa rin sila. So, yun yung lesson ko, wag ko masyadong pagurin yung sarili ko para sa content, no? Oo. Mahirap din talaga maging content creator. But yeah. So para naging personal na note ko na sarili ko na naku, okay lang yan. Kung hindi mo talaga kaya, wag pilitin. So and totoo na okay lang pala yun. Which is on the other hand, doon ako thankful na there are followers ng content ko na loyal kahit na magulo kasi yung schedule ko, minsan nagiging irregular yung upload ko. But on the other hand, on the personal level, thankful din ako doon sa lahat ng mga taong nakilala ko this year. Kasi meron kasi akong journal. So usually during this time, binabalikan ko yung mga past years sa journal ko. And I think ngayong taon nga din ako talaga pinakamaraming nakilala, no? Kasi naging active tayo sa isang community na yung 2024 medyo introduction no? Yung nangangapa pa tayo. No? Pero nung 2025, ang kapal na ng mukha natin na talagang lumalapit na tayo doon sa mga hi, hellos. Oo, sa mga hi, hello. Na, umabot tayo sa point na nagnuno na tayo sa mga events kasi medyo sunod-sunod na. Oo, sunod-sunod na. But yun, thankful din ako na very friendly yung community na mga pinupuntahan natin. And yun, looking forward to more events
next year at mas maraming makilala. Kasi 'di ba sabi nila mahirap na makipagkaibigan kapag matanda ka na. But thankfully sa atin medyo madali. Laging madali, no? So, ang dami nating channels and avenues and ways na makamit ng bagong tao at makapag organic encounter. Marami tayong chance na maka-organic encounter. But I think other people can also do that just by having that first step na courage na to go out of their comfort zone. And malaking bagay talaga yung sumasali ka sa grupo no? Katulad doon sa ating badminton group natin, etc. So anyway, that's it for me. Ikaw ba, Panda? Sa akin, biggest lesson learned for this year is it's alright to help other people, but also make sure na when you help other people, put a limit to how much help you will give, kasi you also need to make other people realize na hindi lahat pwedeng iasa nila sa ibang tao. So there are lessons that only us personally, yung mga personal experience, na hindi na dapat ihingi ng tulong, kundi dapat tayo na mismo yung gumawa ng paraan para masolve ang problem natin. And then another lesson I've learned is self-preservation is not being selfish. Kasi before I've heard na pag sinasabi nila yung mga self-preservation, ang selfish mo kasi palagi mo inuuna sarili mo, hindi mo inisip yung kapakanan ng ibang tao. No, I think I beg to differ. Self-preservation means that you know what boundaries you need to set for yourself and towards other people to keep your peace, to keep your life and mental health healthy. And setting boundaries is okay. Hindi natin dapat kini-criminalize ang pag-set ng boundaries. And we also need to know na when we set boundaries, and if other people set boundaries, we need to respect that. Doon natin makikita kasi yung mga taong willing to be part of our lives by respecting the boundaries that we set for them and for us. Diba? Mm-hmm. And then, diba, dami na isip. One last lesson I've learned is always be open to meet other people. Hindi man lahat sila magiging friends mo, but you will eventually meet people na magiging friends mo na talagang makaka-jive mo, makasama mo. Yeah. So what I am thankful for this year is all the lessons I've learned. Sobrang dami. So very thankful for that, and thankful na dumami yung community na nakaka-interact ako. May it be the badminton community, tayo ganyan. So that's it, no? Sa Happy New Year. Happy New Year! Oo, sa mga nakikinig sa atin at nanonood. And maraming salamat. Ayan. So, ganyan. Very Gen Z na yan Gen Z. Tapos Gen ang Z na millennials daw. Ay, millennial. Ganyan. So, anyway, kita-kita ulit tayo sa next na episode natin. Magsi-season break muna tayo para mag-enjoy na rin yung Happy holiday New Year. and makaporma sa beginning ng taon. So, see you siguro mga 3rd or 4th week ng January. So, tingnan na lang natin. So, bye-bye everyone. Thank you. Happy New Year ulit. Happy New New Year! Year! Happy New Year. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.